So praise God. God is good. All the time. Amen. Alam niyo, mas madaling magreklamo kaysa magpuri sa Panginoon. Lahat ng nakikita natin, o kaya halimbawa yung init, ano ba naman to? Ang init. Well, praise God. You can say, Lord, thank you. Sinabi ng iyong salita na maging sa gitna ng ganitong init, Lord, you're my covering. Amen? So, pag naranasan naman niya sobrang lamig, ganun din, magre-reklamo pa rin. You see, one of the things that we have to understand as people of God is learn to be grateful. So, turn to your neighbor and tell them, learn to be grateful. Kasi karamihan ng tao, reklamador. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka isa doon. O hindi ka kasama doon. Okay? Hindi ikaw yun. So you have to learn. Actually, many of us, what we need to unlearn is yung being ungrateful. Kasi, when you learn to be grateful, when you learn to praise the Lord instead of complaining, whatever you go through in this life, wala kang ibang sisisihin, hindi mo sisisihin ang Diyos. You see, many people, ang kanilang pananaw o yung tinatawag na theology o pagkakilala sa Diyos, kapag dumaraan ng problema, dumaraan ng karamdaman o ano pa man ang mga pinagdaraanan sa buhay, ang akala nila palagi ay nanggagaling sa Diyos. Hindi ho galing sa Diyos yun. You have to understand the desire of God is for you and for me to have a long, good, satisfying life. Okay? And I believe we need to learn to be grateful. We need to learn to be thankful. And for that, we just want to say thank you for praying for us. When we went to the missions, thank you dahil ramdam namin. Okay? And actually, I just want to call on Brother Neil again to kanina, they were trying to testify on what they have experienced and lalong-lalo na, ang isang pinakamahirap pag ganun naglalakbay kasi ay yung pagiging driver. Dahil lalo na kapag tulog lahat ang iyong mga kasama. Pero praise God, dahil hindi kami, kumbaga, masaya kami. Sabi ko, kakaibang mission na to. Wala kaming ginawa kundi tumawa ng tumawa. At lumabas yung pagiging komedyante ni Brother John Kell. Sabi namin, bakit nung mga nakaraan, seryoso palagi ito? Yun pala, kasi seryoso yung mga, seryoso palagi pag mga kalalakihan. Pero iba talaga kapag natutunan ng bawat isa sa atin na matuto tayo na maging mapagpasalamat. See, kasi etong pananaw ko, hindi ka bibigyan or ang Diyos ho, if you know God as your Heavenly Father, walang ama na gusto niyang bigyan ng pagsubok ang kanyang mga anak. Ang ginagawa ng ama, nagsasakripisyo ang ama, ginagawa lahat ang paraan upang mapagaan ang buhay ng kanyang mga anak. Okay? Yes, gagawin ng ama ang lahat ng bagay para gumaan ang buhay ng mga anak. To the point na makikita natin ngayon, nagiging mga self-entitled ang mga bata. Pag walang ganito, walang ganon, naroon, magre-reklamo sila palagi. But we praise God because one of the things that we have to learn to inculcate among our young generation is learn to be grateful. Kanya sa atin na mga mas may edad na, ang dapat makita sa atin ay yung pagiging mapagpasalamat kahit ano pa man ang mga sitwasyon. Okay? So Brother Neil, come on. You're free. You're given the time. Thank you po, Pastor. Good morning po sa lahat.
ang masasabi ko po, kayo na kasi. Tuesday, last week po dumating na pala kami. Last Tuesday pa pala yung alis namin, April 15. Yung pag alis po namin dito, masasabi ko pong, yun, narinig na. May nag-signal kasi sa likod, ganun daw. Random po namin yung prayer po ninyo. Kaya salamat po sa prayer nyo, sa lahat po. Kaya mula po nung umalis kami dito, hindi po namin naranasan na may mga aberya po mula dito hanggang Baguio kasi nag-stop over po kami ng Baguio. Doon po kami nagpalipas ng gabi. Tapos kinabukasan, Wednesday, tumuloy kami ng Mountain Province sa Bontoc po yun, sa bayan, pinakabayan po doon. Maganda po ang biyahe po namin, hindi katulad nung last naming punta kasi medyo Baguio yun. May nadaanan kaming landslide. Pero ito yung biyahe po namin itong last lang. Napakaganda po ng biyahe namin, smooth kaya masasabi ako mismo nagdadrive. Alam ko na kasama po namin si Lord nung time na yon kasi wala kami nadaan ng aberya. Maganda, walang traffic. Talaga totoo po yung walang traffic talaga. Di katulad ng dati na pagka bumibiyahe kami doon, kasabayan namin mga malaking truck. Pero yung biyahe namin talagang wala. Mayroon naman, pero pailan-ilan, kaya medyo napapadala yung biyahe. Kaya sabi ni Pastora Jane, ganun kinuha niyo yung biyahe na yon. Kasi dapat dati kasi pag bumibiyahe kami mga 6 to 7, pero itong last lang nakuha namin ng mga 5 yata, 5 lang yun. Kasi tuloy-tuloy nga po, walang aberya. Kaya salamat po ulit sa prayer ninyo kasi palagay ko kung walang ang prayer, medyo alam naman natin na may mga hindrance talaga. Pero thank God at talagang nakaraos din kami. Kaya nandito rin ako ngayon. Kami lahat. Yeah. So tutuloy ko po, nung Wednesday tumuloy po kami, stop over lang kami ng saglit sa bayan ng Bontoc. May binilihan sila ng konti para baon namin doon kasi packet na kami. Pabundok na talaga yon, yung mainit. Doon sa bayan mismo ni Pastor William. Ngayon, nung pagbiyahe din namin, doon kami nakaranas ng rough road kasi ginagawa pa talaga actually. Ginagawa pa yung kalsada. Ongoing yung refrapping ng kalsada kaya medyo doon kami bumagal. Pero okay naman, nakakadaan naman ng maganda, nakakabiyahe. Tapos pagdating namin doon, anong oras ba kami dumating? Siguro alas 4 yata yon, hapon na. Ang ikinasasaya ko kasi nung nalaman ng mga taga roon na nandoon kami, parang pakiramdam namin, sabik talaga sila sa mga bisita, yung mga turista, kasi may mga tourist din mga nandoon. Sabik sila, sumasalubong, lalo nang nalaman nila ng taga-church. Mga ultimo mga bata, biruin niyo po, nagbuhat po ng mga bag namin, kasi yung iba malita eh. Ang nagbuhat sa amin ng mga bag, mga maliliit na bata, parang kasing laki lang ni Romshel. Ayan, ito si Rondena. Ganyan lang. Buhat niya, ang gusto pa, may bit-bit pa. Kaya sa mga taga rito sa atin na gano'n may pasan, may bit-bit, patakbo pa yon, ipababa pa. Sabi ko parang hindi yata kaya namin yun. Pero sila parang lang, simple lang. Parang simple sa bagay, sanay. Pero, ang sabi ko, parang nakikita ko sa mukha nila na parang excited talaga sila na ma-meet kami. Pero sa bagay ako, familiar nila yung mukha ko kasi kahit hindi lang ako kilala kasi mga ilang halos punta naman ni Pastor doon, nandun kasama naman ako. Yung sa mga iba, lalo na kay Brother Jankel, parang doon sila nakapokus kasi unique daw, unique. Okay, doon sa anong tawag doon, pinaka-end talaga ng pinupuntahan namin. Halimbawa, ito yon, yung pupuntahan naming church sa kabilang bundok. O, gano'n kahirap yun, di ba? Kaya sabi ko, paano kaya to? Ako rin kasi, parang mahina rin ako sa mga ganong lakaran kasi hindi na ako nasanay, hindi katulad dati.
Buti na lang dumating nga yung mga bata, hinakot nila lahat. Bumalik pa nga yung iba kasi siguro bitin. Akala nila may mga dadalhin pa. Pero nakadalawang balik talaga sila. Kasi ang daming dadalhin. So ngayon, nung pagdating na, naglakad na kami, dahan-dahan lang hanggang sa makarating. Pagdating namin doon mismo sa church mismo, doon muna kami sa may pastoral's house. Kasi nandun yung mga gamit. Babala naman ng konti, ito lang saka church na yun eh. Maya pahingang konti, sabi kagad ni Pastor June, Brother Neil, set up na yung set up natin yung drums. Kaya pala, yun pala yung tinitingnan ng mga bata, yung kasi naka-vaccine eh, yung drums na dinala doon. Doon pala sila nakapokus lahat kasi para na-intriga sila ba't nakakahon. Nung nilabas na namin, ayun, sabi nila, ay, drums. Parang doon sila na-focus yung ano nila kasi siguro, yun lang pala sila nakakita ng drum set sa church. Kasi ang karamihan sa kanila, gitara. Yun halos kaya sila lahat, halos marunong mag-gitara, mga bata, yun lang sila. Pero keyboard talaga at saka drums wala sila. Kaya nung na-set up na namin, nagtanong-tanong ako, ikaw, anong gusto mong hawakan ng instrument? Drums po. O sige, ikaw, drums po. Tatlo yun na pagtanong ko, puro drums. Sabi ko, paano yan? Isa lang ang drums natin. Puro kayo drummer. So, basta ma-practice na siya. Nag-practice sila, kaya iba kasi ang rhythm nila eh. At saka rhythm natin magkaiba talaga, kaya kailangan talaga ng training. Siguro, alam ko may darating yata dito tatlo sila magti-train. Kaya alam na ni Sister Witch. Nasa Sister Witch. Ayan, siya na daw bahala doon. So, ayun, mula Wednesday, kasi dumating na Wednesday set up, Wednesday, Thursday, tuloy pa rin ang training tour. Ako nagtuturo sa sound. Friday ito na kasi yun eh. Thursday pa lang napag-usapan na kasi. Tanaw naman kasi, pag tinignan mo malapit lang. Ang problema ngayon, sa kabilang bundok, yun pala, building ng high school yun, nila doon. High school, ang dadaanan ng problema eh. Kaso nung paalis na ng umaga, nung nagyayaan na, iniwan ako. Hindi, joke lang, nagpaiwan talaga ako. Kasi inisip ko, baka hindi ko kaya, baka hikain ako eh. Sabi ko, naisahan ko sila. Ito na ngayon. Nung pagdating nila, sa mga feedback nila, yung mga kwentuhan, mga tawanan, sabi ko, namimiss ko yata yun. Isanay pa naman ako sa mga ganun. May mga, mamaya, may ikakwento naman yata sa inyo mamaya. Doon sa Salarin. Kaya sabi ko, namimiss ko yun. Friday pa naman ngayon. Sabi ko, sunod na lang siguro. Pero ito na, nung Sabado, kasi nakabalik sila, hapon na yan. Hindi, 1 o'clock yata kasi umakyat sila, mga 9. Hindi ko lang alam kung bakit nagtagal sila. Hindi, pagbalik nila ng 1, napagod yata, nagpahinga, nakatulog, nagpahinga. Ako naman, tinuloy ko lang din yung turo dun sa sa sound tech, tinuloy ko lang kasi kailangan talaga nila. Kasi iba ang nila, iba talaga kahit sa timpla ibang sistema ng nila, kaya kailangan maturuan. So, nung Friday kinabukasan, ito na, tuloy-tuloy na yon sa mga bata. Ayun, sila, sister, na rin, Merly ang magsasabi kung paano nangyari. Kasi tuloy-tuloy talaga. Parang sabik sila sa mga ganong mga activities. Sabado ng alas 4, nagkaroon ng doon, kasi may nabasa rin ako sa kasi ang signal doon, tawag yan, tiyempo-tiyempo lang, meron mamaya, wala. Nabasa ko, sobrang init pala, nag-46 yata kayo dito nung time na yon, Sabado. Pero kami doon, inulan kami, may yellow pa. Totoo yung may yellow, ngayon eh. Totoo, kailangan ba na ebidensya o ano? Hindi, mamaya, totoo ngayon, nag-yellow. Sabi ko, first time ko, nakailang break ako, yung time lang na yun, nagkaroon ng yellow talaga. Yellow talaga, malamig pag ginano mo. Sabado ng hapon. Ito na, yun na yung paggabi, nung gabi na yun, nagdubli talaga ako ng test. Hindi naman ako nagdubli, pero ang lamig talaga. Ito ang, kumusta ni Sister Janet sa akin, hindi ka ba sinipon? Sabi ko, ang gara naman ng kamusta na yan, hindi ka ba sinipon? Pero sa totoo lang, hindi talaga ako sinipon doon.
sinipon ako nung pagbaba namin ng Baguio. Doon ako bahing ng bahing, kaya nahiya ako sa may bahay kasi singa ako ng singa, bahing ng bahing. Nagtaka nga rin ako, hindi naman malamig sa Baguio. Parang kunting ano lang dito. Pero doon, kinabukasan, Sunday, ito na. Si Pastor John kasi ang pinakaano namin. Kasi sa kabila pala kami. Sa Maligkong naman. Kabilang barangay, pero kabilang bundok din. Doon pala kami ma-assign, sabi ni Pastor, doon kayo ha, kumpare ko yung kumpare namin ni Sister Myra, yung isang pastor. No, kinakamusta ka nga, Marge? Nagtinginan na kami ni Brother John Kel noon. Kaya Neil, ano? Sige, wala na, parang nagbulungan kami dalawa. Nakita ko naman sa kanya, ang haba ng ano yan, ang outline. Sabi ko, ayos to. Kayang-kaya niya na to. Sabi ko, nung ano kami, bago pa pala nag-start yun, kasi may usapang oras, 10 o'clock yata, nakarating yata kami doon, magto-12 na. Kasi naligaw po kami. Sabi ko, nahiya ako sa sarili ko, sabi, naturingan akong driver, doon pa sa bundok, naligaw ako. Hindi totoo nga, naligaw kami, na ibang ang way na puntahan namin. Di balik naman kami. Inabot na, di mo, 10 o'clock ang usapan, magto-12 na kami nakarating doon. Kaya nahiya kami, si pastor na pinatawag namin, Pastor June. Siya nang pinatawag namin. Ito, pagdating namin doon kami nagulat kami, ang dami, yun pala, nag-usap pala sila, mag-join fellowship na lang pala. Sabi ko, ay salamat, hindi na kami maghiwalay. Hindi, na-save na naman yung ano namin. Nabawasan yung kaba namin. Tapos, yung pagdating namin doon, diretso start na kasi parang siguro iniisip nila, kailangan samantalahin na natin, andito na sila. Diretso start, pagdating nga namin, pinapasok na sila ni Pastora. Kaya ako nahuli. Hindi pala ako napansin ni yung kumpare kong pastor, ni Brother Frederick, nung nagtayuan na kami, ay ikaw pala yan, nasa karamihan. Nahihiya tuloy ako kasi nandun sa karamihan, tinawag niya ako. Kaya sa totoo lang, tuwing mission, halo yung naramdaman ko, merong kinakabahan, meron ding enjoy. Yung bang enjoyment ba na yun, pupunta na naman tayo ng ibang lugar. Nagkaroon ng, kumbaga nababalance naman, merong kaba, merong takot, pero mas ang saya, mas nangingibabaw. Kaya masasabi ko, huwag kayong matakot na halimbawa si pastor na, sama ka. Sama ka, magtanong. Basta uulan na kayo ng oo. Kasi hindi naman tayo ipapasama ni pastor ng may kakapasama natin . Alam naman ni pastor yung papupuntahan natin. Kaya siguro yung iba, alam ko naman si Brother Jungle, siyang siyang pinaka-main. Mamaya daw, isasama na naman nila ako. Joke lang po. Sige, yan lang po, pastor. Thank you. Sama pala. Thank you. Mas kinabahan ka yata ngayon Kanina, praise God. May live kasi kaya. Well, anyway, alam nyo, doon isang naranasan din namin, yung bang kahit na nung sa part na ng mga bata, nung nagturo na sila sa mga bata, hindi lang yung mga batang umattend, pati mga may edad. So imagine mula umaga hanggang gabi, hindi sila umaalis. Kasi paano ba naman? Yung isa na magtuturo is, tatanungin sila, ready na ba kayo? Sumisigaw pa talaga. Ready na ba kayo? Sagot naman. Ano sagot nila? Aha, aha. Tapos may may senyas pa ng kamay. So tawagin nga natin para marinig din natin bago natin come on. So kasi kanina may sinasabi si Brother Neil Sister Witch. So
O, halika na. Ready na, ready na. Ganto si Kuya John Kilo. Good morning po. Dami. Dami pong tao. Hindi ko po tuloy alam kung saan ko sisimulan. Pero wala. Glory to God po dahil first mission po na nakasama ako with Pastor William at masasabi ko po na sobrang nakaka-enjoy po. Sobrang saya po sumama sa mission. Yung first na expression po namin ni Ate Mol, nung nalaman po namin na 1 week. Doon po sa mainit 1 week. Sabi namin, ang tagal, masyadong mahaba yung 1 week. Pagka-uwi naman po namin, bitin po kami. Tapos nung sinabi po ni Pastor na parang may plano po na pumunta ulit doon ng mas mahaba po ata. Ang sagot na namin is, wow! meron na po kaming ganong expression. And ayun po, nakakatuwa po yung experience po doon pagpunta. Totoo po yung hindi po madali yung daan. Talaga pong hindi kakasa yung mga mahihina po sa biyahe. Hindi po kapag mahiluhin po talaga, hindi po ma-enjoy yung road trip pagpunta po doon, pagpunta po sa Baguio, tapos from Baguio to mainit, hindi po nakaka-enjoy kung mahiluhin po. So kami, yung isa po namin kasama doon, mula po pag-alis hanggang pagpunta doon sa mainit, pati po pag-uwi, nakapikit lang po siya. Kami po nagbibiruan na sa kotse, siya po hindi po namin siya makausap ng maayos kasi nga po, mahiluhin po siya. So yung daan po doon papunta sa mainit po. Sobrang sexy po ng daan. Sobrang catered po talaga ng daan. At grateful po, thank God kasi binigyan niya po kami ng mga driver na magaling po talaga magmaneho. And mabawi ako nung Tapos, yung sa daan naman po, talagang hampas po kung hampas. Kung ando po kayo sa loob ng kotse, talaga pong magbubungguan, maguntugan po talaga sa kotse. Kasi, hindi lang po siya basta curve yung daan. As in, sobrang zigzag po talaga kung zigzag. Para po kaming nasa rides nung mga time na yon. Tapos, nung naman po, ayun po, nag-stop over po sa Baguio hanggang sa medyo gumala po ng konti, sinamahan po sila Ate Abe na mamalengke. Si Ate Abe talaga pagdating po sa Ate Abe po talaga. Pati po yung pag-ulan po doon, alam niyo po, sobrang thankful po kay Ate Abe kasi kumanta po siya. Una po, wala pong yelo, ganon. Tapos, nung may kasabay na po siya, with thunder. With kidlat na po yun. Joke lang te. Tapos yung sa mga tao naman po doon sa mainit. Sobrang welcoming po nila at sobrang bait po nilang kasama, kausap, ganun. Para na nga po kaming nag-staycation doon, para pong hindi siya mission trip kung tutuusin. Kasi yung welcome po nila sa bahay nila. Parang, solo po talaga namin yung bahay. As in, parang mula taas hanggang baba. Kami lang po yung nag-occupy nun. Tapos yung yung CR. Totoo po na hindi po madali yung CR dun sa probinsya. Po talaga, nasa lapag po talaga yung CR. So, pahirapan po talaga kung dudumi or iihi kayo, ganun. Hindi rin po talaga advisable na maging maarte sa mga panahon na yun. Hindi po advisable na maging pabebe. Ganun. Kasi sobrang sobrang hirap pong kung dito po, kung yung mga tao po dito iba sa Manila. Marami po sila masasabi dun sa CR ng mga taga dun. Pero grateful po, thank God, kasi kami po, nakayanan po namin yun. Kasi hindi po talaga pwede mag-inarte. Hindi po talaga. Tapos yung totoo din po yung sinasabi ni Pastor na sa daan po may public pool. Tapos may kita po namin doon talaga na hubot-hubad po yung mga lalaki tsaka babae kung maligo. Nakita po talaga namin sila. And kami po kami po yung nahihiya para sa kanila. Pero sila po,
Hindi po talaga, pero tititigan ka po nila kasi alam po nila na hindi ka taga doon. Malalaman po nila na hindi ka taga doon kung sila po, tititigan nyo sila habang naliligo. Ganun. Pero still yung mga tao po doon, sobrang ano po nila, mabait po sila. Generous. Wag na pa zoom wag na. Tapos, yung sa ano po, yung mga yung mga tao po doon, sobrang generous po nila pagdating po sa pagkain. Kaya ang pinaka-advice po talaga doon, kumain po talaga ng gulay. Para makita si Lord, para maranasan yung pagmamahal ni Lord sa bundok. Tapos, ayun po talaga, sobrang gulay po talaga kung gulay. Doon sa pinuntahan po. Talagang yung iba po yung gulay dito sa Maynila, doon po sa mainit, doon po sa bundok. Sobrang fresh po. Tapos, ang lulutong po talaga ng gulay nila doon. As in, wala pong halong preservatives, walang kung ano-ano pong ini-spray para lang maging fresh, ganun. Sobrang sarap po na, to the point na hindi mo maiisip na asin at paminta lang po yung hinahalo nila doon. Dito po, ang dami natin hinahalo. May magic na, may betchin, may nor, may oyster, gano'n. Sana na! Ayan po yung mga panahon na sobrang kain na kain po kami ni Ate Mon. Wala po kami pakialam sa paligid namin. Kasi ang sarap po talaga ng pagkain. As in, kaya po, yung mga gusto pumunta po talaga doon, hindi po ma-enjoy kung hindi po mahilig sa gulay. Hindi po mag-survive kung hindi po talaga mahilig sa gulay. Kaya po, isa din po yun sa natutunan namin na katulad din po nung sinabi ni Brother Jankel kaninang first, yung to live healthy po and to eat healthy. Kasi dito po, marami po tayong dito sa Maynila marami na po tayong na kakain na puro mantika, ganyan. Doon po talaga wala pong kahit na wala pong tawag dito, yung mga chemicals po na hinahalo sa pagkain para sumarap. So, doon po, pati po yung sa mission team po talaga nakasama namin. Ayun po sila, yung mga taga Santa Rosa po na alam naman po namin at natin na hindi po namin sila madalas nakakasama sa mga ganong lakad. Pero nung mga panahon po na yun, sobrang solid po ng bond, sobrang solid po ng relationship sa bawat isa na to the point na hindi po namin nararamdaman na may age gap po sa amin. Talagang yung family po kung anong meron po. Tapos, buhay na buhay po talaga yung team namin. Parang kami lang po yung maingay doon. Mahahalata nyo po na taga Maynila kami. Mga dayo lang po kami doon sa lugar na yun. Kasi sa buong mainit po tahimik, kami lang po yung nagpapaingay. Kahit gabi po, kahit this oras na ng gabi, maingay pa po kami, tawanan pa po kami ng tawanan. Kaya po sabi namin, baka po biglang mawala yung ng mga taga mainit kung biglang aalis. Ayun po talaga yung sinabi namin. And yung naman po, yung experience po sa pagtitrain dun sa worship team nila, sa music team. Lang po, ang nakakalungkot lang po dun is yung konti lang po yung kabataan nila. Talagang wala po silang youth fellowship dun. Katulad po sa atin dito, may YWAP po tayo, may Young Pro, ganyan. Dun po wala. Children's lang po, tsaka worship team yung meron sila. Tapos yung mga tagaluto po ng mga nanay, ganun. Dun po, nung kinakausap po namin yung mga leaders ng children's nila, sabi po nila, naging leader lang naman daw po sila kasi hinatak daw po sila ng, hindi ko pa alam sino nang hatak sa kanila. Basta sabi po nila, parang napilitan lang po sila na mag-lead sa ganung ministry kasi wala pong ibang magli-lead. Pero sobrang, nung kinakausap po namin sila, alam po namin at ramdam po namin na willing din po sila matuto kung ano po yung mga ginagawa natin dito sa church, lalo na po sa children's. Kasi dun po, marami pong bata nung nandun kami. Pero nung tinanong po namin sila kung ilang children's lang po yung umaattend, kung ilan lang po yung active, sabi po nila 5 lang. 5 lang po yung active dun. Pero, nung nagtuturo po kami dun, ang dami pong mga bata. Kasi nga po, after po nung Sunday na service nila, sinabi po namin na baka pwede pong ibahin nila yung time ng children's nila para po kasama din po nila yung mga parents nila. Ayun po, sobrang
sobrang saya po kasama ng mga bata kasi ano po, yung mga bata po mismo yung nag-aaya sa amin na, Manang, laro tayo, ganito. Manang po talaga yung tawag doon. Hindi po sa kanila uso yung ate. Yung manang po, it means ate. Tama ba, te? Ate. Ayun po yung tawag sa amin. Kaya po, yung sinasabi po ni Brother Neil kanina naman ng witch, ayun po yung nila na nasasabi po ng mga bibig nila. Kasi po, kami lang po ni Ate Mul yung parang nag-aano sa kanila, yung nag-a-assist po pagdating sa mga laro. Kasi doon po, iba po yung laro doon, iba po yung type ng laro nila. Kung ano po yung laro na ginagawa nila Isaac, nila Rani, yung bardagulan po talaga, pisikalan po kung pisikalan, sa bunutan, ganun, sa pakat. Doon po talaga, may isa pong bata doon na matitest po talaga yung patience niya. Na-test po yung patience namin ni Ate Mol. Pero, still, ang kabutihan po ng Diyos, ang nananaig. ang gumagala po sa buhay ng bata na yun. Pero, very din po yung mga bata. Makukulit po sila, oo. Pero, kung talagang malapit po sa bata, mas maiintindihan nyo po yung part ng mga bata. Kasi doon po, sabi po ng mga ibang magulang doon, hindi daw po sila namamalo ng mga anak nila. Hindi daw po uso sa kanila yung palo. Parang, umaabot lang daw po sa point na pinapalo nila or binubugbog nila yung anak nila. If parang malala na po yung nagawa ng bata. Pero nung tinanong po namin yung ibang nanay doon, hindi daw po talaga uso yung palo. Kaya po yung ibang bata, parang makukulit, ganun. Pero may mga bata rin po na maiintindihan mo kung bakit sila ganun. Kasi nga po may mga past experiences sila na nakatrigger po ng trauma, nakatrigger po ng mga takot. Pero yung still, yung kabutihan po talaga ng Diyos yung nagmamanifest. Lalo na po dun sa mga bata. Then yung yung pag akyat po namin ng bundok, sobrang saya din po ng experience. Tama po, Brother Rankel. Ang saya po. Sobrang saya po. First time po namin ma-experience yung wall climbing po talaga. Akyat po talaga kung akyat ng bundok. Kaya po, isa din po sa na-experience namin dun is yung pag-exercise po talaga. Kung hindi po mahilig mag-exercise, dun po sa bundok, matututo po tayong mag-exercise kahit ayaw po natin. Basta po si pastor yung nagsabi na pupunta po tayo dun. Kasi kapag si pastor po yung nagsabi, wala na po tayong pwedeng sabihin. Wala na po tayong pwedeng umaangalin, ganun. Ayun po, overall po, experience, sobrang saya po na sumama sa mission trip. Kaya po, if may other opportunity po na sumama po tayo para yung knowledge po na meron tayo dito sa main, yung anointing po, is mapasa din natin, lalo na po sa bagong outreach dun sa main. So, glory to God po. Yun lang po. Amen. Praise God. Maririnig naman ninyo yung kay Brother John Kel pag meron siyang allotted Sunday na kung saan pwede niyang pahabain, pwede niyang i-explain, or pwede siyang gumanti kung gusto niya. Well, anyway, it is truly a blessing na ang bawat isa sa atin ay naroon ang pagiging masigasig at masigla pagdating sa gawain ng Panginoon. And it is our prayer that truly we can train the next generation and prepare the next generation. Napakaraming lugar na dapat puntahan kasi isang bagay na dapat nating matutunan, dalawa palagi ang sinasabi ng salita ng Panginoon, people perish for lack of knowledge and people perish for lack of vision. So kung wala tayong alam at wala tayong pangitain, then mapapahamak tayo, or ibig sabihin nun, walang direksyon ang ating mga buhay, walang direksyon yung ating mga ginagawa. So yung cycle lang ng buhay natin, paikot-ikot lang sa kung anong mga pangyayari o kaganapan. But I would say it is a really very challenging to go to places. Kasi ako, kumbaga, hindi ko inaasahan na may mga bahay. Kaya nga, nagdala ako ng marami akong karton na inihanda just in case, sabi ko, gagamitin namin doon sa floor ng church dahil sabi ko, pwede naman kami roon.
So, dahil gusto kong iparanas sa kanila ano talaga yung mga, lalo na nung mga unang araw, yung pag nagmi-mission tayo, yung sa mga upuan ng church o kaya sa lapag ng church, doon natutulog o naranasan namin yung sa walang semento, kumbaga kailangan lang merong karton, and from there, yung bag mo, yun ang unan mo. So, but praise God, marami kaming lugar na napuntahan kung saan walang CR. Halimbawa sa Mindoro o kaya sa Nueva Vizcaya, there are places wherein wala talagang CR. At kasama roon ang mainit. Napakalawak din na CR sa mainit. But, well, praise God. God is good. Yung kanilang tinuluyan ay talagang may CR sila. Okay? At meron silang paliguan pa. So, may pool sila. Samantalang ako, si Brother John Kel, si Brother Neil, kami yung nasa pastoral house. Hindi kami pumunta. Dahil pag pumunta kami sa public pool at doon kami naligo, baka madaanan kami ng etong mga team. Kasi hindi pwede doon na yung maliligo ka na nakadamit. Dahil lahat sila nakahubad. Okay? So nakita nyo na totoo, mapababae, mapalalaki. Kumbaga, halimbawa, buti nga ngayon, hiwalay na yung pool ng lalaki at babae. Pero, ano pa rin, halimbawa dito, tapos daanan dito. So, ako, nung nakita ko na naliligo yung mga tao, nag-iba na ako ng daan eh. Imbes na mag-shortcut ako, naglongkat ako eh. Okay? So, pero, halimbawa, kung dito yung mga babae, dyan lang sa parting gitna o dyan sa dulong yan, nandyan ang mga kalalakihan naman. Lahat yan. Kumbaga, hubot-hubad. Pero doon walang Malaysia. Okay? Singapore lang. Okay. So, hindi nyo nakuha yun eh. Pero, doon naman, di ba? Nakita nyo naman kung paano tawa ng tawa yung mga tao doon, di ba? At umuusok ho talaga yung tubig doon. Kaya tinawag yan na mainit. Okay? So, anyway, gusto kong ituloy o tapusin, or rather, I would say, na sa bawat isa sa atin, gusto kong patuloy na tingnan ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. So, going back again, let's have a review in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26, na kung saan ang sinasabi roon, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' Then after supper," ang sabi roon, come on. So, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So kapag hindi ho natin naunawaan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mananatili yon na isang religious na pananaw. Okay? So you have to understand, we have discussed that the body of our Lord Jesus Christ, lahat ng ating kasalanan, pinasan ng ating Panginoon. 1 Peter 2:24, He Himself carried our sins in His body on the cross. Okay? So that we would be dead to sin and live for righteousness. So, our instant healing flowed from His wounding. So, makikita ho natin, dahil pinasan niya ang ating mga kasalanan, kasama rin na binayaran niya ang lahat ng nasulat laban sa atin. Everything, every form of curse, every form. Okay? So, and anything na ikinaso laban sa iyo ng kadiliman at maging ng mundo at lahat ng paninisi, lahat ng uri ng kahihiyan, lahat ng uri ng trauma, lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng hindi mga kaaya-aya sa buhay na to, everything has already been paid by the Lord. So you have to understand that even for our healing, diseases and sicknesses, binayaran ng Panginoon. Kanya nga, kapag tayo ay dumaraan sa challenges kung saan naroon na hinahamon ang pananampalataya, kailan mo gagamitin ang pananampalataya mo? Sa panahon na ikaw ay dumaraan ng problema, sa panahon na ikaw ay nagkakasakit, anong gagamitin natin?
Okay? So that's why we need to know the Word of God and we need to know the power of our confession. Dahil kapag hindi mo alam kung ano ang pangako ng salita ng Panginoon, ang sasalitain mo palagi ay walang iba kundi yung sitwasyon mo. Ang lalabas sa bibig mo, walang iba kundi yung problema mo. Walang iba kundi yung kawalan. Rather than kung ano ang pangako ng salita ng Diyos. And you have to understand that because of the blood that was shed at the cross. So sabi rito, do this in remembrance of me. Everything is about the Lord. It's everything about what He has done at the cross. Kanya nga, yung Semana Santa ay hindi lamang basta isang religious holiday o religious activity, kundi paalala sa bawat isa sa atin that we need to understand that because of the blood of Jesus, we have become new creations. We can now go to God directly and we can call God the Father, our Heavenly Father, our Father, Abba Father. Okay? So, hindi lang Diyos na walang pakialam sa ating mga buhay. At tandaan po natin na meron na tayong buhay na walang hanggan dahil ang dugo mismo ni Kristo Jesus, iyon ang siyang dinala niya sa kalangitan. At iyon ang naroon sa trono ng habag ng Diyos na nagpapaalala palagi ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. At iyon ay hindi ho panandalian, hindi good for 1 year, kundi it is for eternity. Pang walang hanggan, walang expiration. Now, looking at the ministry of our Lord Jesus Christ, nung siya ay umakyat sa langit, habang siya ay naroon sa langit at hindi pa bumabalik, okay? So, eto ho ang kanyang ginagawa para sa atin. Number 1, He is our mediator. So, if you will go with me, okay, go with me in the present ministry of our Lord Jesus Christ. So, eto yung kasalukuyang ministeryo niya. Eto yung kasalukuyang ginagawa niya being our high priest. So, ano ang ginagawa niya sa kalangitan? Ano ang kanyang inihahanda para sa atin? Okay? So, sabi niya, paghahanda niya tayo ng tahanan. But at the same time, ano ang ginagawa niya para sa atin? You have to understand that He is actually our mediator. In 1 Timothy chapter 2, verse 5, in the Passion Translation, ang sabi roon, for God is one, and there is one mediator between God and the sons of men, the true man, Jesus, the anointed one. So, that is what Jesus is doing today. He is our mediator. So, walang ibang tagapamagitan, kundi siya lamang. And at the same time, whatever we go through in this life, He is our intercessor. So, kung wala mang nananalangin para sa iyo, you can believe that God is praying for you. Jesus is praying for you before the Father. So, somebody cares for you. The Lord cares for you. He is there praying for you. Okay? Show me the Amplified Classic. In Hebrews chapter 7, verse 25, ang sabi roon, okay? Come on. So, ang sabi niya, therefore, He is able also to save to the uttermost, completely, perfectly, finally, and for all time and eternity. So, all season, walang expiration, okay? Those who come to God through Him. So, walang ibang daan. Kasi walang ibang namatay sa krus ng Kalbaryo, kundi ang Panginoong Hesus. He died for you, He died for me. Okay? And He paid for our sins. Kahit yung mga hindi pa ipinapanganak, ang kanilang mga kasalanan, binayaran na rin. Okay? So the past, present, future, everything has already been paid for. And you have to know that every time we go through things in our life, kapag tayo ho ay may mga pinagdaraanan, merong nananalangin para sa atin. At hindi ho niya tayo nilulubayan sa panalangin. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kung siya yung tagapamagitan natin, the very reason na bakit may tagapamagitan tayo, halimbawa, hindi nagkakaintindihan ang dalawang panig. Siya yung mamamagitan. So, between man and between God, He is there. And He will always point at the cross. He will always point at His blood. He will always point to what He has done for you and for me para makita ng bawat isa sa atin that everything has already been settled. Nung sabihin niya,
it is finished. Okay? Only one mediator as well as intercessor. Bakit kailangan natin ng intercessor? Ang salitang intercessor ay tagapanalangin. Okay? So, going back, ang sabi niya rito is, therefore, He is able also to save to the uttermost or completely, perfectly, finally, and for all time and eternity, those who come to God through Him, since He is always living to make petition to God and intercede with Him and intervene for them. So, He is making petitions. Nananalangin. That's why, ako kapag hindi ko alam kung ano yung pagpipray ko, ang sasabihin ko, Lord, thank you that you are praying for me and I agree and I receive what you are praying for me. Gusto mo malaman ano yung pinagpipray ng Panginoon para sa iyo? Go to the Word of God. You can go to the Word of God. The desire of God for you is to have a long, good, satisfying life. Iyon ang desire ng ating Panginoon. Kanya nga, hindi na natili sa kalangitan ang Panginoong Hesus, kundi siya ay bumaba. We believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Son has made the choice to become human. Na siya ay maging tao, na iwanan niya ang kanyang kalagayan bilang God the Son and to become Jesus in the flesh and afterwards to die for our sins. Okay? So, doon mo makikita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. There's only one God, but we believe in the persons, three persons. So, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And now, God the Son has made the choice to become human. Na iwanan niya ang kaluwalhatian ng kalangitan, iwanan niya ang kanyang pagka-Diyos yun, bumaba at maging tao, maging katulad natin, bayaran ang kasalanan natin para ibalik tayo sa Diyos. Now, He is always praying for us. That's the word petition. Anong pinipetition niya sa Diyos o sa Ama? Okay? So you can go to the Word of God, you can go to the promises of God, and you can say, Lord, thank you that you are praying for me. Lord, thank you that you are praying for my well-being. Kanya nga, I believe na bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang pinagdaanan. Pero yung mga kanya-kanyang pinagdaanan natin, iyan ang siyang nagiging pulpito o platform para ang salita ng Diyos ay ating maipangaral or ang kabutihan at ginawa ng Diyos ay pwede nating iwagayway or i-broadcast sa mga tao. For example, karamdaman. Dumaan ka sa karamdaman. Paano ka pinagaling ng Panginoon? Ano yung buhay mo noon? You can use what you have gone through. Hindi ang Diyos ang nagbigay dyan. Ang nagbigay dyan, walang iba kundi ang diablo. Because He has come to steal, kill, and destroy. But Jesus, ang sabi niya, I have come that you might have life and have it more abundantly. Okay? Isa sa sinabi ni Brother John Cal kaninang first service ay yung 3 John 2. Sa 3 John 2, ang gusto ng Panginoon is for you to become spiritually strong, spiritually mature, but at the same time, for you to be healthy. So, ang sabi niya ron, Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body, your body. Kaya nga si Brother John Kel, isa siya, shinare niya, actually, pinagtitinginan siya. Dahil doon, ang mga tao walang mataba. Ang mataba lang talaga is yung mga hindi taga roon. So, alam kaagad nila. At doon nakita ni Brother John Kel, na-encounter nila ni Brother Neil, yung isa na umattend sa church nung naroon sila doon sa kabilang church, sa Maligkong, sa kabilang tribo, is 100 years old. 100 years old pero naglalakad. 100 years old pero yung isip niya ay matalas. Bakit? Alam niya pumunta sa bahay ng Diyos. So if you're a believer, you can say, Lord, thank you. Hindi ka kasama kay Alzheimer, hindi ka kasama kay dementia.
But you have to go back and look at how you are killing yourself. Diyos ko po, bakit naman ganito, bakit ganon? Si Lord ba may gawa? Hindi. Okay? And kapag tayo ay nagkakasala, nagkakamali, He is our defense attorney. Jesus is defending you. Before all accusations, the enemy will come and accuse you of so many things. Aakusahan ka ng kaaway. Lahat dadalhin ng kaaway. Ang iyong nakaraan o kaya kahit kanina na nagawa mong mali, dadalhin niya yan. Ikakaso niya sa iyo at sasabihin sa iyo, ganyan ba ang Kristiyano? But you see, you have a defense attorney. 1 John chapter 2 and verse 1. Okay? You have an advocate. So ang sabi niya rito, this is what Jesus is doing for you and for me. So ang sabi niya roon, my little children, I write you these things so that you may not violate God's law and sin. But if anyone should sin, we have an advocate, one who will intercede for us with the Father. The very word advocate, it means defense attorney. So you have a defense attorney. In verse 2, it speaks about Jesus Christ. Who is your defense lawyer? Jesus. Who is defending you in the court of heaven? Jesus. Because the enemy will come and say, hey, this is what that person is doing. But God will say, no. Jesus will say, I paid for it. Yes, nagkasala siya, nagkamali siya, pero bayad ko na sa cross ng Kalbaryo. Amen? And then, there's a promise of God. That's why we have a new covenant. In Hebrews chapter 7, verse 22, Jesus is the surety, o siya yung deposit, o siya yung nagbayad, siya yung katiyakan ng bagong kasunduan. Okay? So, our intercessor, our advocate, our surety, guarantee. Ibig sabihin po, siya yung guarantee o garantisado o garantor ng bagong kasunduan. Kasunduan na kung saan ang sabi niya, in this new covenant, I will remember your sins no more. Amen. Praise God. So, God is good. That's why I always remember what the Lord has done. Kaya ang sabi ng kanyang salita, every time you partake of the body and the blood of Jesus, remember, it is all about Jesus.